Hello guys! Welcome back sa ating channel. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay isa sa request sa ating kung paano ro gumawa or bumuo noong ating gagawin ngayon na pantulog na terno. Ngayon, nagkataon na mayroong patahi sa atin kaya magagawa natin siya ng video. Yun nga, sabi ko, antay-antay lang kung kailan natin siya magawan. Ngayon, gagawin natin yung video, hati-hatiin lang din natin guys. Hindi natin i-upload sa isang post. Bali, hatiin natin siya kung sa dalawang video or tatlo. Hindi natin alam. Tuturo ko sa inyo kung paano siyang gagawin sa pattern, paano siyang tatabasin at paano siyang tatahiin. Ayun. Bali yung sukat guys, ang gagamitin kong sukat ay kakasya sa small to medium. Small to medium yung ating gagawing pattern. Pero kung gusto niyo yung sukat nyo, yung sukat na yun, pwede nyong tingnan kung paraan ng pagsukat do sa ating video how to measure your body measurement. Paano gawin. Ayun, pwede nyong panoorin yun kung paano natin masusukat yung kumpansarili nating damit. Tapos, yung ating paggawa ng pattern is basic lang naman siya guys. Kung gagawin sa pattern, paano tayo nag-divide, paano tayo naglagay ng allowance, paano tayo nagbawas. Ganun lang din yung procedure kung paano gagawin yung pattern kung halimbawang sarili yung sukat yung ating gagawin. Doon naman sa sa pag-pattern, ayun nga, sundan nyo lang siya. Kung paano ko siyang i-apply yung pag-pattern, paano natin siyang i-divide. Ayun, pati yung pagtaba. Ito guys, bibigay ko sa inyo yung sukat para sa small, nakakasya sa small to medium. Pero actually, ang magpapatahi nito ay extra small lang kasi pa siya, bata pa. Kaya lang, gusto lang ng may allowance. Kaya ang gagawin natin ay nakakasya sa small to medium. Ako medium, kaya pag natapos susukat ko ito. Ang kailangan nating kuning sukat ay ang shoulder, ang neck, ang bust line, ang sleeve length, ang sleeve wrist, at ang full length. Ayan lang po yung ating kailangang sukat para doon sa ating blouse na gagawin. Ngayon, ang bibigay kong sukat ay ito para sa small to medium. 14 ang shoulder, ang neck ay 13 and a half. Ang bust line ay 30 lang. 30 lang kasi mag-allowance pa tayo dyan. Ang sleeve length ay 22. Ang sleeve wrist ay 9. Ang full length ay 22. Ayun. Ngayon, i-divide natin ito sa paggawa ng pattern, kailangan natin mag-divide. Ito i-divide natin sa 2. Sundan nyo lang to guys para kung gagawa kayo ng sarili nyong sukat, masundan nyo sa pag-pattern. Divided by 2, 7. Ito, divided by 2, 6 and 3/4. Ito, divided by 4, 7 and 1/2. Ito, i-divide natin sa 2, 4 and 1/2. Bali, ito lang yung kailangan nating i-divide sa paggawa ng pattern. Divided by 2, divided by 2 ang neck, divided by 4 ang bust line, divided by 2 ang sleeve wrist. Ayan. Ilalagay na lang natin doon sa ating description yung ating video kung paano magsukat ng body measurement para magawa nyo itong sukat na ito. Kung sakaling gagawa kayo ng pansarili. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano siya gagawin sa pattern. Ayun, kukuha lang tayo ng ating pattern paper. Ayan, ito yung ating gagamitin sukat. Nakita nyo kung saan natin kukunin yung sukat pag kinerace na natin sa ating pattern. Ayan, sa umpisa ng pattern, maglalagay na agad tayo dito ng allowance para sa ating gitna. Yung magiging
allowance natin kasi ni opening tayo sa harap, maglalagay tayo ng 3/4 inch pababa. Ito yung lalabas, ito ay nakapwesto sa gitna. Sa gitna. Tapos, pinaka-base ng ating pattern, ito. Maglalagay tayo ng guhit na naka-eskwala dito, naka-angle, dito sa ating nilagay na allowance. Una natin gagawin yung back niya. Dito, sa unang sukat na ating shoulder, ito yun, yung kalahati na 7 inches. Ayan, 7 inches na shoulder. Ito yung ating unahin. Kalahati niya. Ng 14.7. Mag-mark tayo sa 7. Ayan. Pag nakapag-mark na tayo dyan, magpasok lang tayo dito ng ating neckline. Sa neckline guys, ang pinaka maliit na unang sukat pag sa adult, 2 1/2. Nasa 2 1/2 siya guys. Ayan. Sa 2 1/2, iaangat lang natin na 1 inch. Diyan. Tuturo ko rin sa inyo ito. Share ko na rin sa inyo. Meron kasing binigay ito sa akin ng aking mentor. Ito yung sukatan niya sa kumbaga inilipat niya dito yung nasa eskwela. Ito kasi ang sukat nito ay 1/12 or 1/6 ng ating bust line. Dito kinukuha yung sukat, magiging sukat ng ating neckline. Yan ang pinaka, ayan, sa ating bust, ang sukat na ating ang bust line natin ay 30. Pag hinati mo yan sa dalawa, magiging 15. Kaya ito siya. Ito siya guys. 15. Nakikita ba? Mula dito, hanggang dito, ito yung 15. Nakalahati ng bust line natin. Diba 30 inches? Hatiin mo yung 30 inches sa half. Tapos, nasa division siya ng ating eskwala. Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung ating eskwala. Ayan. Pag tinapat mo yan dyan, itong 15, nakatapat din siya sa may 15. Bali, nasa division siya ng 1/6. 1/6 ang, nakikita, Ayan. Sige, ibibigay ko sa inyo yung sukat na lang sa inches. Inches, kung halimbawa ang bust line pala natin, ang bust line natin sa susunod ay 36, ang kalahati ng 36/18, ang pag bust line na handun siya sa 3 inches. 3 inches ang ilalagay natin dito. Kung ito 2 1/2 para sa small, ang medium natin ay 2 3/4. Ang large natin ay 3 inches dito sa pinakaliit. Ayun guys, sinishare ko sa inyo to para malaman nyo din kung saan natin kinukuha yung nilagay natin dito na 2 1/2. Kung iyan ba para sa lahat. Hindi po. Itong sukat na 2 1/2, ito po ang nasa pinakamaliit na sukat sa adult. Sa adult size. Ayan, 2 1/2. Sa mga susunod, mag-a-adjust tayo depende sa measurement ng ating bust line. Lang tayo, mag-a-adjust tayo ng sukat. Ayan guys, ang nilagay natin 2 1/2 para sa small to medium. Next natin ang 1/4 ng ating bust line. Ito yung 1/4 ng ating bust line. 1/4 ng 30 is 7 1/2. Ibababa natin yan dito. Mula sa taas hanggang sa 7 1/2.
Tapos, iti-trace natin ang guhit. Ayan, dito tayo mag-a-allowance ngayon para magkasya sa din sa small to medium. Sukatin natin, mag-mark tayo sa 1/4 ng ating bust line. Tapos, magpa-plus 1 tayo at minus 1. Mula doon sa ating 1/4 ng bust line, nag-mark tayo, plus 1, minus 1. Itong minus 1 natin, ang i-connect natin dito sa taas, sa may shoulder natin. Ayan. Lumalabas dito guys, kasi ito yung 30 inches, yung 1/4 na. Nag-plus tayo ng 1 times 4 to. Kaya ang ating bust line na 30 ay magiging 34 ang hanggang kasya siya sa 34 bust line. Ngayon, mag-carve tayo dito sa ating armhole. Ayan, itatapat lang natin dito sa ginuhit natin na kinunik natin sa minus 1 hanggang dito. Ayan ang ating armhole sa back. Ngayon, i-connect natin ito, nakalimutan ko guys, yung ating shoulder, inangat natin na 1 inches. I-connect natin sa dulo ng ating shoulder. Ayan. Tapos, ito, i-curve na natin ito. Pwede na natin siyang i-curve. Pag na-curve na natin yan, kunin na agad natin ang ating full length. Ang full length natin ay 22. Mula dito, sa guhit nating diretso, pababa sa 22. Ayan ang 22. Ayan. Nakuha na natin ang full length. Magguhit tayo dito, papasok. Ngayon, kung anong sukat nito, yung lapad nito na 7 1/2, nagdagan natin ng 1, ganun din dito. Sukat niya. Kung halimbawa malaki ang ating balakang, pwede tayong lagay ng slit dito sa gilid. Ayan, i-connect natin ito sa dulo-dulo. Ayan na yung ating back. Hindi na tayo maglalagay ng dart. Pero nasa sa inyo kung gusto niyo pa rin maglagay ng dart. Ngayon, gagawin natin yung front. Sa paggawa naman ng front, ito guys. Kailangan lang natin ito. Tatapat natin itong angular natin sa pababa ng shoulder sa back. Pa-slide. Tapos kung ibababa lang natin dito sa dulo ng 1 inches. Ayan. Kung hanggang saan yan, ito, dito siya. Nakapaslide kasi siya, kaya medyo papasok ang 1 inches natin. Tapos, i-connect natin yan mula dito hanggang dito. Sa unang guhit. Ayan. Ayan. Tapos, mula dyan, sa taas niyan, itapat din natin itong angular natin dito, pantay. Kung hanggang saan yung dulo ng ating ruler, hanggang doon yung marka natin. Ito yung para sa back. Medyo pasok siya dito sa ating back. Kasi yung back natin, dito yung puno eh. Ito namang front, dito natin uumpisahan niya. Ayan, ngayon kukunin natin yung sukat ng neckline. Susukatin natin itong back, yung pa-curve na yan, hanggang dito lang sa unang guhit. Paakyat dito sa pa-curve. Kung hanggang saan yan, isusukat natin diretso dito sa front. Ayan, hawakan natin hanggang saan. Yung kalahati ng sukat ng ating neckline. Yung kanina 6 3/4, ayan. Hanggang dyan yung ating 6 3/4. Tsaka tayo magmamark dito. Kung hanggang saan. Ayan. Ayan na yung sukat ng ating neckline. I-connect na natin yan mula dito sa front na shoulder hanggang dyan sa pakurba or sa front. Ayan. Meron na tayong neckline, back and front. Ngayon sa armhole naman.
Dito sa armhole, ito yung ating mark. Yung kanina. Sa kalahatian niyan, magpasok tayo ng 3/4 inch. Ayan yung 3/4. Tapos ikukurba natin. Papasok dito. Mula dito, papasok natin sa 3/4 na ipinasok, pakunik dito sa ating kilikili. Ayan. Magiging ganyan na siya. Tapos, dito tayo sa baba. Dito sa baba, guys, ito kasi yung ginuhit natin na to para to sa back. Sa front, magbababa lang tayo ng mga 1/2 inch or 1 inch. Depende sa tiyan or dibdib. Pag medyo maliit lang naman, pwede na 1/2 inch or 3/4. Ayan. Lagay natin sa 3/4 inch. Mula dito na yan, guys, sa pinaka nilagyan natin ng allowance sa 3/4. Iko-connect natin dito sa dulo ng ating laylayan. Ayan ang ating magiging front. Front, back. Ayan. Ngayon maglalagay na tayo ng mga allowance sa ating pattern. Ang aking ilalagay na allowance ay ang lapad ng ruler. Ito ilalagay ko sa allowance sa back. Yung sa back diretso lang. Ayan. Ang ating front, itong pa-slide, lalagyan din natin. Ayan, nagtagpo sila dito. Pantay pa rin siya dito. Dito lang siya, medyo i-slide sa front. Dito naman sa gilid, guys, maglagay tayo ng mga half inch para sa allowance, sewing allowance natin yan. Ngayon, kung gusto nyo ditong magbiyak, ito, lalagyan ko na rin para makita nyo. Mag-angat lang tayo ng mga 3 inches. Maliit lang, guys. Ayan. 3 inches mula sa baba, sa pinaka laylayan natin, hindi kasama yung allowance. Angat natin ng 3 inches. Tapos, ilabas natin dito, mula sa guhit sa side, ng mga 1 inches. Ayan. 1 inches. Para meron tayong sewing allowance pag nagbiyak tayo. Tapos dito, guys, maglalagay lang tayo dito ng 1/4 inch allowance. Tapos dito 1/2 inch sa shoulder. Ito, guys, kung gusto nyo ihiwalay ang ating pattern ng back and front, pwede nyo ito, i-trace itong buo. Trace nyo yan, buo. Para makuha nyo yung back. Ito hanggang dito lang yung back, i-trace nyo hanggang dyan. Tapos, pag na-i-trace nyo na, ito front pala to, yung allowance nito. Pag nakuha nyo na, tsaka nyo gupitin yung mga allowance naman, kagaya nito. Ito, back to. Tatanggalin nyo na to. Maiiwan itong front na lalagyan nyo ng sewing allowance. Tsaka ito. Tsaka itong shoulder na may sewing allowance din. Pati itong neck, lagyan nyo lang ng 1/4. Ayan na siya. Magkakaroon na kayo ng bagong pattern para sa back and front. Pero ito, hindi nyo ito gugupitin kasi allowance nyo yun sa front. Medyo mataas ang back naman pagka sa laylayan. Ngayon, gugupitin natin siya or mamaya na. Gawa muna tayo ng pattern ng ating sleeve. Ang sleeve natin, guys, long sleeve. Kaya medyo mahaba. Gupitin ko na para hindi malaki masyado yung ating papel. Ayan, lalagyan ko na siya dito ng allowance. So, yung allowance. Dito, half. Dito, guys, nga pala, yung tinaas nating 3, hanggang dyan pala yung tahi mula sa taas. Kaya dito, mag-allowance pa rin tayo sa taas ng 3. Ayan, hindi ko siya sinagad dito. Nasa taas siya, magugupit ako sa taas. Mga 1/2 inch. Then, dito, allowance.
Tapos dito, hindi natin siya gugupitin na dito. Dito tayo magugupit sa front. Pero hanggang dyan lang sa guhit. Sa guhit lang na diretso. Saka natin iaangat. Angat yung guhit na diretso pataas. Ayan, allowance konti. Ayan, ito na siya. Ang ating pattern ng body. Ngayon gawa tayo sa sleeve. Long sleeve ang ating kailangan. Ang hirap ang hangin. Sa ating sleeve, gagawa tayo ng base ng ating pattern. Ito siya. Ayan ang ating base ng ating pattern. Isukatin lang natin mula dito sa taas ang 1/4 ng ating bust line. 7 and 1/2. Ayan. Tapos, doon sa minarkahan natin, ipasok natin yung kalahati naman ng 1/4 ng bust line, yung 7 and 1/2 kalahati nun. Ayan, magiging 3 and 3/4. Ayan, ito siya 3 and 3/4. Kung hanggang saan yan, itapat natin mula dito, papunta dyan pa slide, yung 1/4 ng ating bust line. Ito guys, hindi tayo nagsukat ng armhole. Ganito ang paraan ko pagka ang ating tatahiin ay hindi naman siya fitted. Mga uniform na hindi naman kailangan masikip, hindi ako nagsusukat ng armhole. Ayan, yung paraan ko, susukatin ko yung 1/4 ng ating bust line. Ayan, 7 and 1/2. Pagkatapos nyan, i-divide natin siya sa 2. Sa 2, itong medyo baba, ipapasok natin siya ng 1/4 inch sa medyo baba. Kalahatian nito, ng kalahati natin, 1/4 inch. Tapos 1/2 inch papalabas, papunta sa 3/4 inch. Ayan, nagtansya lang ako guys. Ganyan lang ang paggawa natin. Tapos, i-carve natin yan. Kunik-kunik. Papunta dito sa ating 1/2 inch. Papunta sa 3/4 inch. Magiging ganyan ang ating pattern. Tapos yung haba niya, kukunin natin yung haba dito guys sa taas. Sa taas ng ginubitan natin. Ang ating full length ng sleeve ay 22. Ayan, hanggang dyan. 22. Dyan sa full length ng ating sleeve, magsusukat tayo yung kalahati ng ating sleeve wrist. Kalahati ng 9. 4 and 1/2. Ayan dyan. Ayan, mula dito sa ating 4 and 1/2 na sleeve wrist, ikukunik natin yan dito sa pinakakilikili naman niya. Gagamitin natin ang hip curve. Ayan, ganyan siya guys. Ayan na ang ating sleeve. Maglalagay na lang tayo ng mga allowance. So, yung allowance. Gaya doon sa laylayan guys, naglagay tayo dito na ay hindi. Putol pala ito guys eh. Hindi tayo magtitiklop na itong tela rin ang gagamitin natin. Patong ang ating pacing. Para magiging pacing siya. Maglalagay lang tayo dito ng 1/4 inch na allowance. Sewing allowance yan guys. Dahil magtatabas tayo ng panibagong pang pacing dito. Tapos dito maglagay lang tayo ng 1/2 inch na allowance. So yung allowance. Ayan. 1/2 inch yung allowance.
Kasi dito, mag-allowance din tayo dito, mga 3/8 or 1/4. Kung gaano tayo magpakain ng tahi. So, dito, ang ating center fold. Center fold, pag kinat natin sa tela. Ngayon, nagkakat ko na rin siya. Dito guys, sa ating nilagay na sewing allowance. Allowance dito na maliit. Tapos dito walang allowance kasi center fold siya. Ayan, ito na yung ating pattern para sa sleeve. Gagawa tayo ng base ng ating pattern dito, pa L. Akyat na agad natin ng 2 1/2. Ito yung ating magiging center fold. Tapos yung half ng ating neck, kalahati, mag-mark tayo. Tapos mag-angat tayo ng 1/2 inch. Ayan, just sa kalahati ng ating neckline. Gagamitan na natin ng hip curve para i-trace natin mula dyan papunta pantay. Slide lang ang ating curve. Parang pa-slide lang siya. Hanggang sa makunik lang siya dyan sa pantay. Tapos, ito inangat natin ng 2 1/2. I-trace natin yan ng diretso. Papasok tabang dito. Pantay dito ang ating angular. Para pantay nating matrace naman dito. Ayan. Kailangan natin ng French curve para ma-curve lang natin ito. Ayan. Mula dito sa ating inangat, pataas lang guys, pataas. Parang halos pantay lang. Para ma-curve lang ng ganyan. Tapos angat lang natin siya ng konti. Para ma-connect naman natin siya dito. Ayan. Dito siya i-connect. Konting-konti lang. Or kung gusto nyo, pantay na lang. Pantay lang natin dito. I-curve lang natin ng paganyan. Ayan. Ganun. Kinerve ko na lang dito. Pantay na lang dyan. Pwede rin yan. Dito, mag-allowance lang tayo dito. Maglalagay tayo dito ng allowance. Mga 3/8. Ayan. Maliit lang. Dito, kahit di na tayo mag-allowance. Diyan. Kasi, maglalagay ako ng bias. Maglalagay na allowance. Dito guys, pantay, center fold. Dito walang allowance. Dito may allowance. Ayan. Ayan siya ang ating color. Ngayon, pwede na natin siyang tabasin. Or gawan din natin siya ng pocket para mas maganda. Ayan, gagawa tayo ng base ulit. Ito, pinakang base. Pero, hindi na to hati. Kasi maliit lang naman siya. Ayan. 4 1/2 ang taas. Ang lapad ay 4. Ayan, sa 4. Siya ang ating guhitan pataas. 4 1/2. Ayan guys. Tapos itong 4, hatiin natin yan. Mag-mark tayo sa gitna. Tapos dito, iangat natin ng tig 1/2 inch. Itong kabila ang gilid. Ayan, inangat natin. I-connect natin yan dito sa gitna. Para magkaroon ng konting patulis. Ayan, ang konting patulis. Tapos ikat na natin siya ng walang allowance. Walang sewing allowance. Para ititrace natin mamaya sa tela yung mga paligid niya. Magkaroon din tayo ng guide. Pagkatingnan natin. Ayan na siya ang ating pocket. Ngayon, magtabas na tayo sa tela. Grabe. Gutom.